Moving on to other stories, the House prosecution is planning to present one of Vice President Sara Duterte's reported closest and most trusted person. May live report si Isaiah Mirafuentes mula sa Batasang Pambansa. Isaiah, sino ba itong testigong ito? May 10 araw na nga lang bago magsimula ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At base nga sa pre-trial brief o dokumento, ito yung dokumentong naglalaman ng mga ebidensya at witnesses ng prosekusyon na nakuha ng Billionaire News Channel. Nakalagay dito ang ilan sa mga witnesses na kabilang na sa mga humarap sa naging pagdinig ng House Committee on Justice noong April. Subalit may mga nadagdag sa listahan na magdidiin daw lalo kay Vice President Sara Duterte. Kahapon nga lumabas na ang balitang kasama si Mary Grace Beato sa mga testigo ng House Prosecution Panel. Subalit sa nangyaring press con kanina, sinabi ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adjong na ito ang dapat abangan ng publiko ay kung lalabas ba si Mary Grace Piatos. Subalit maliban kay Piatos, base sa dokumentong nakuha ng BNC, kasama sa testigo nila ay si Attorney Zulaika Lopez na ang purpose ay patunayan ang pagtanggap niya ng confidential funds. Si Zulaika Lopez ang isa sa mga closest, most trusted person ng BICE. Naging undersecretary rin siya at chief of staff ng Office of the Vice President. Taong 2024, umago sa atensyon ng publiko si Lopez matapos siyang ma-cite in contempt dito sa Kamara. Subalit nagpumilit si VP Sara na sa ospital siya ilagay, hindi sa loob ng Kamara. Kabilang naman sa testigo ng prosekusyon sa Article 4 ay ang court sheriff na matatandaang sinapak ni Vice President Sara Duterte noong 2011 na si Abby Andres. Magugunita na nangyari ito sa isang demolition noong mayor pa si VP Sara ng Davao City. May maliban sa kanila kasama rin sa mga testigo, haharap na testigo ng prosekusyon ng ilang mga security officials ni VP Sara na sina Colonel Raymond Dante Lachica, kasama rin dyan si Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. May base dun din sa nakuha nating dokumento nakalagay doon. Kabilang sa mga reserved witnesses ng prosekusyon ay ang mga kaanak ng mga biktima ng threat ni VP Sara. Subalit tinanong natin kanina si House Trial Spokesperson Zia Alonto Adjong kung ito ba ay tumutukoy sa pamilya Marcos at hindi naman ito kinumpirma ni Adjong. Maliban dyan magtatawag rin daw ang prosekusyon ng psychiatrist at kabilang nga yan sa reserve witnesses nila na siyang magsusuri sa mental state at capability ng Vice Presidente. May. Isaiah, ano ang mangyayari sakaling hindi mag-respond sa subpoena itong mga witnesses? May ayon kay Representative Zia Alonto Adjong, ayaw nilang mag-preempt kung ano nga ang posibleng mangyari. Yan daw ay nakabase na sa desisyon ng impeachment court, which is ng Senate. Pero sinabi niya kanina, may posible na magkaroon ng mga legal actions na posibleng masampahan din sila ng ilang reklamo kung hindi sila lilitaw o sisipot sa mismong araw ng trial. Isaiah, may ipapatawag na psychiatrist. Ano daw ang role nitong psychiatrist? May kabilang ang iyang psychiatrist sa mga reserve witnesses na mga unang haharap actually sa impeachment trial kasi nung binasa natin yung dokumento kanina, nakalagay siya sa Article 4 sa ilalim ng grave threats. Ayon kay Adjong, itong psychiatrist na ito ay ito raw ang magpapatunay kung ng seriousness ng naging banta ni VP Sara laban sa first couple at former House Speaker Martin Romualdez. At mahalaga raw na masuri ng isang legal expert ang kapasidad ni VP Sara kung kaya ba niya talagang gumawa ng isang pagbabanta laban sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, live mula sa Batasang Pambansa.